Okay, so magandang gabi ho sa ating lahat. Kasi ho, napakabuti ho ng Diyos kasi, ah, yung magkaroon ka lang ng peace of mind, ano na ho yun eh. Isang malaking biyaya na ho yun. Yung magkaroon ho kayo ng peace of mind, malaking regalo na ho yun. Alam niyo ho ba, pag mananalangin kayo sa Panginoon, isang bagay lang sigurong ipanalangin nyo, Lord, panalangin ko, magkaroon ako ng peace of mind. Kasi pag meron kang peace of mind, package yun eh. Siyempre, pag peace of mind, ano ba mga bagay na magbibigay sa'yo ng katahimikan ng pag-iisip? Kasi ang hingi mo sa Diyos, peace of mind, di ba? So ano ba yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa'yo para magkaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip? Eh, alam nga namang magkaroon ka lang ng peace of mind, pero nandiyan pa rin yung mga problema mo, di ba? So kung ang magbibigay sa'yo ng peace of mind ay mawala yung problema mo, gagawin ng Diyos yun. Bawa, wala kang peace of mind kasi di mo pa nakakamtam yung pangarap mo. So, ang gagawin ng Diyos, ibibigay niya sa iyo yung pangarap mo. In order lang na magkaroon ka ng peace of mind. Yun po yun, lahat po yun. Sako po yun, financial blessing, physical blessing, spiritual blessing. Huwag ko kayong maniwala doon sa iba na spiritual blessing lang ang kayang ibigay ni Lord. At hindi raw niya kayang ibigay ang financial blessing. Lagi ang tingin nila sa pagiging sagana sa buhay, tingin nila lagi kontrabida eh. Di po totoo yun. Nais po ng Diyos na managana tayo financially. Eh, peace of mind ka mo eh. Meron bang peace of mind ng tao na mumblema sa pera? So, ang gagawin ng Diyos yan, para magkaroon ka ng peace of mind, tatanggalin niya yung problema mo sa financial. Diba? Kaya yung answered prayer po na yan, hindi po yan na overnight, merong nasa process, merong automatic, ganun kagad. So, at least ang goal natin, magkaroon ka ng peace of mind. Kapag meron ka ng peace of mind, oh, peace of mind, kompleto ang love life mo, kompleto ang career life mo, maganda ang negosyo mo, pinagkakakitaan mo, trabaho mo, maganda. O maaari siguro hindi ka na magtrabaho, mag full-time ka na lang, pwedeng gawin ng Diyos yun. O ano pa, financially, di ka nagkukulang. O, peace of mind nyo, magkakaroon talaga ng peace of mind. Kaya peace of mind po talaga ang the best na ipanalangin natin. Tsaka yung mga single pa rito, no? Mananalangin kayo ng love life, be wise sa hinihingi nyo sa Lord. Huwag kang mananalangin ng ng kulang-kulang. Oh, sino yung mga dalaga at binata rito, mga single? Oh, 'di ba? Tumatawa yung mga single, oh. 'Di ba? Yung mga single diyan, kung love life lang hihingi nyo sa Lord, the best na yung hingi nyo. Huwag yung kulang-kulang. Lord, gusto ko po, Lord, kahit na hindi naman po kagwapuhan. Basta mabait lang po, Christian. O yun nga, binigay nga sa'yo, Christian, mabait. Pero hindi naman kagwapuhan. O patay ka. Bala ka. Humingi ka na sa Diyos ng ng kompleto. Kung hingi ka sa Lord kompleto, Lord, gusto ko po, Panginoon, bukod sa mabait, bukod po, Panginoon, sa Christian, Lord, medyo pogi-pogi naman. Lord, di ba? Beke naman, Lord. Ganun po humingi sa Lord, kompleto dapat. Hindi yung kulang-kulang kayo hihingi, tapos bandang huli, magsisisi kayo, ba't ba ganito ang nangyari sa akin? Eh, yun ang hiningi mo sa Diyos eh. O, di ba? Mm. Ganun din sa mga lalaki. Di ba? Kung hingi kayo ng girl sa Lord, lubusin nyo na yung hingi. Yung hindi na kayo magsisisi, ano ba mga pangangailangan nyo? Oh, Lord, gusto ko po, Panginoon, may takot sa'yo. Oh, may takot daw. Binigay sa iyo ng Lord may anxiety, laging takot, no. Joke lang. 'Di ba? Hingin niyo sa Lord yung compatible niyo, ano ba? Panginoon, gusto ko po, Panginoon, ng ng kasundo ko, pareho kami, Panginoon. Kung introvert ako, Lord, introvert siya. Kung extrovert ako, extrovert siya. Nawa ang personality niya masayahin, mahilig sa music. Oh, kung hilig mo, kung mahilig mag-ML, Lord, bigyan niyo po ako ng magaling sa ML, yung binubuhat ako sa ML. Ay, Diyos ko. Ginagawa ko lang, biro-biro. Pero guys, kung mahihingi kayo sa Panginoon, specific, be specific. Panginoon, gusto ko po ng trabaho. O, binigyan ka ng trabaho. Rereklamo ka sa Lord. Lord, bakit
ganto, yung trabaho ko, walang sweldo. Eh, ang sagot ng Lord sa'yo, di ba trabaho ang gusto mo? O, ayan, binigay ko sa'yo. May sinabi ka bang may sweldo? O, di ba? Kung hihingi ka sa Lord, specific, Lord, gusto ko po na may trabaho. Pero yung may sweldo, malaking sweldo, ha? Kasi baka ang ibigay lang sa'yo ng Lord, trabaho lang, walang sweldo. Alam mo naman ang Diyos, masunurin. Be specific sa hinihingi. Oh. Nawa, Panginoon, yung, yan, tama yan, trabahong may sweldo. Wag yung trabaho lang, baka ibigay sa ni Lord, trabaho lang. Ay, sus. Ano pa? Pag humingi kayo sa Lord ng isang church o isang ano, panalangin nyo na magkaroon kayo ng ano, ng maaati ng church. Oh. 'Di ba? Be specific. Baka naman ang ibigay sa iyo ingi mo sa Lord perverted. O humingi ka sa Lord na, Lord, bigyan niyo po ako ng church na full grace. Ano yung may nakita ako dito? Anong iba na allowing sinasabi niyo? Sino ba yung sabi nun? Oh. Okay. 'Di ba? Wag na kayong mahiya sa Diyos. Nais ng Diyos maging happy ka. Oh, Lord, gusto ko pong gumaling. Ayoko po, Panginoon, ng sakit na to. Kahit hindi mo nahihingin yan, ang mga nanampalataya kay Kristo, gumagaling talaga. Sinabi na ho ng Bible ho yan, yung mga nanampalataya kay Kristo, isa sa finished work of Christ. Yung ikaw ay pinagaling na. Huwag mo sabihin may sakit ka, magaling ka na. Hindi yung magsasabi ka na Alam nyo, yan ang pong itatopic natin next week, Sa lahat po talaga ng finished work of Christ, tanging ang panglimang finished work of Christ ang napakahirap. Napakahirap po niyan. Aminin ko po sa inyo, mga kapatid, kahit ako, hindi ko pa perfect yung manampalataya sa Lord. Ano ba, Lord? Iinom ba ako ng gamot o mananampalataya ako sa iyo? So, it takes maturity. Lahat po tayo it takes maturity bago ganyan. Saan natin pag-usapan yan, So, mag-start na ho tayo ng ating topic ngayon, Noong nakaraang linggo medyo beast mode ako, Nakita nyo naman yung recording kanina, medyo beast mode yata ako doon. So, ngayon, hindi na ako muna magiging beast mode. Chillax lang tayo, chillax. Relax lang tayo. Kasi, yung topic natin ngayon, nakaka-relax naman. Kasi yung chapter 7 ng Romans, madugo to Kasi, kontra ni Pablo yung natural nating pananampalataya. Kasi ang tinuro ng religion sa atin, kailangan mo raw sumunod sa utos ng Diyos para maligtas. Yan ang tinuro sa atin, di ba? Salvation ng issue natin dito, Okay muna, magdi-disclaimer muna ako. Alam niyo naman ako, lagi akong inaatake ng mga pariseyon to Okay, so ito yung ating fundamental doctrine sa ating salvation. We are saved by faith according sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Nanampalataya ka muna na naging dahilan kung bakit ikaw ay iniligtas ng Diyos. Kung bakit kami pananampalataya kay Kristo, dahil ang pinananampalatayanan mo yung gawa niya. Ano ba yung gawa niya? Si Kristo kasi may ginawa. Ito yung hindi naging malinaw sa religion Si Kristo may ginawa. Kaya by faith ang salvation kasi ang faith natin dito ay hindi yung faith lang, Ang faith na to ay yung may ginawa si Kristo. Okay? Ano ba ginawa ni Kristo? Ginawa lang niya, inako lang niya yung ating kasalanan. Namatay siya sa krus, yung sumpa niya sa krus, yung sino man daw manampalataya sa kanya ay pinatawad, naligtas, pinagpalat, pinaburan, pinagaling. Okay? So lahat ng iyong gawa ni Kristo, wala ka nang idadagdag doon para ikaw ay maligtas, para ikaw ay maging banal, para ikaw ay mapatawad. 5 yan para ikaw ay pagpalain at paboran ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng works mo, kundi works si Kristo ang panampalatayaan mo. Doon may ginawa na siya. Pati yung ating kalusugan, sinagot na rin ng Diyos yun. Kompleto po yan. Okay? Maraming mga Kristiyano, ligtas lang, pero ang buhay sa daigdig ay puno ng problema. Bakit? Kasi kulang yung kanilang gospel. Kompletohin natin ang gospel. Hindi lang po kaligtasan ng binayaran ni Kristo.
Pati yung pagiging banal mo sa mata ng Diyos, siya nagbayad nun. Pati yung kapatawaran ng iyong kasalanan, siya nagbayad nun. Pati yung paano ka pagpalain ng Diyos, siya nagbayad nun. At higit sa lahat, kung ba't ikaw ay magaling, pinagaling ng iyong kalusugan, hindi sa gawa mo, kundi may ginawa na si Kristo. Yun po yung pananampalataya natin sa tinapos na gawa ni Kristo. Yung finished work of Christ, hindi naging malinaw yan sa mga perverted gospel. Tanging full grace lang po ang nagtuturo ng finished work of Christ. Okay? So, nandito tayo no, para maligtas, wala ka talagang gagawin. Dalawa yan may gagawin, wala kang gagawin. Wala kang gagawin para maligtas. Pero pagkatapos mong maligtas dahil sa iyong pananampalataya, marami kang gagawin para sa kapwa mo. Diba? Sabi sa Ephesians 2:10, binigyan tayo ng Diyos ng buhay para iukol natin sa paggawa ng mabuti. At yung pagsunod kay Kristo rito ay naging malinaw sa atin last week na yung utos pala ni Kristo ay ano lang pala? Pag-ibig. Oh. Bukod doon wala na. Yung Mateo 7:21, alam nyo na ang context nun. Oh. Hindi daw lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas kundi sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Oh. Sila nag-a-assume sila na ano daw yung kalooban ng Ama, good works daw. Hindi. Alam naman natin sa John 6:40, malinaw doon ang kalooban ng Ama ay manampalataya sa kanyang anak. So ang kalooban talaga ng Ama rito ay yung manampalataya ka doon sa ginawa ng kanyang anak. Ano ba yung ginawa ng kanyang anak? Yung sinasabi natin kanina. Na may ginawa si Kristo para sa atin. Ngayon, nung last week, no, yung Romans 7, nandito tayo, salvation yun eh. Salvation. Ngayon naman sa Romans chapter 8, eto na yung good works. O, hinahantay ng mga pariseyong nagbabantay sa channel ko, no, tas gagawin ka ng content. O, eto yun, dito na tayo. Okay. Wala nang nanonood sa kanila. Kala nila may manonood pa sa kanila. Gawa nila ako ng content. Una lang yun, kumita sila. Pero ngayon, wala nang nanonood sila kahit gawa nila ako ng content. Oh. Yan naman ngayon, kaya lamang gumagawa yung mga yan eh. Dahil para lang may content, marami manood. Walang nanood ngayon. Hindi nagagawa yan kasi wala silang kita. Oh. Hindi ko nasasama sa recording to sinasabi ko. Tayo-tayo lang nakakaalam dito. 100 people lang nakakaalam dito. Hindi ko nalalagay. Ito lang lagi nila akong ginagawa ng content, tawa ko ng tawa. Alam nila papatulang ko na sila, hindi na. Nagsalita na ako eh. Una't huling video ko na yon, wala na akong sasabihin sa inyo. Diyos na bahala sa inyo. Okay. Okay, dito na tayo, no? Anong dyan? Hindi dyan, romance. At yung dyan na yan, paborito yan ng mga ng mga ibang Kristiyano. Saan sa Bible yun? Dyan lang, dyan. Dyan. O, dyan. O, yun ang alam nilang book, dyan. Kasi dyan. Tama na nga. Huwag tayo magbira. Okay. Romans chapter 8 verse 1, Siguro may nagsasabi na, alam mo, Pastor Edwin, habang tumatagal, kumukulit ka na. Dati hindi ka naman ganyan. Dati seryoso ka. Makulit naman po talaga ako. Una lang po talaga hindi. Kasi kailangan mo maging seryoso. Pero in reality, kalugo talaga ako. Palabiro talaga ako. Hindi may iwasan, personality ko na ho yan eh. May nag-ano nga sa akin isang araw, Pastor, pwede ho bang wag ka na magbabago ng boses. Merong talagang ganun, hindi isang ayon doon. Ano magagawa nyo? Natural talaga sa akin maging palabiro. Okay? Sa susunod, magpapaalam muna ako na paano magbabago ko ng boses. Okay. Kasi kaya ako nagbabago ng boses, ine-emphasize ko yung mga kambing na Kristiyano, kaya boses kambing ako minsan. Okay, so start na tayo, no? Romans 8:1, sabi sa verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Di ba? Naalala nyo ba last week, sa Romans chapter 7, pinakita dito na wala tayong kakayanan na sumunod sa kautusan. Tapos yung pala, si Pablo, sinusukan niya rin pala yung kautusan.
Pinagbibintangan niya ng kautusan na dahil sa kautusan nagkakasala tayo. Pero bandang huli, sa verse 25, ang solusyon pala doon para maging dapat ka sa Diyos ay hindi ikaw, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, salamat sa Kanya, ito ang kalagayan ko. Sa aking pag-iisip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Dahil talaga sa kautusan, namamaga ang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ito real talk to Kailan lang ba nasulat ang kautusan? Panahon ni Moses. Bakit binigay ang kautusan kay Moses? Ng Diyos kay Moses? Ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Kasi may nagtatanong sa akin kung walang kautusan, bakit pa, kung hindi natin kayang sumunod sa utos ng Diyos, bakit pa binigay ang kautusan? Ang problema, hindi nila alam ang history kung bakit binigay ang kautusan. Ganito po yan history uli. History 101. Kailangan pa ulit-ulit kong sabihin to Okay, ang kautusan nagsimula ho yan ng panahon ni Moses. Panahon ng mga Israelita, ang titigas kasi ng ulo. Masyado mapagmalaki itong mga Israelitan to Kung babasahin nyo mula Exodus chapter 1 hanggang 19, ang trato ng Diyos sa Israel, kahit na napakatigas ng ulo, kahit reklamador, hindi sila pinaparusahan ng Diyos. Bakit? Kasi nasa biyaya sila, under grace. Kahit noon pa lang naman panahon ni Eva at Adan sila Eva at Adan, biyaya sila nabubuhay, wala namang kautusan nun Meron lang sumpa yung nila, yung ginawa nila, na kapag kinain nila yung bunga na yon, mamamatay kayo. O ang tanong, namatay ba sila? O hindi agad-agad. Namatay din sila after si Adan 930 years old bago namatay. Sa Eva, nakalimutan ko kailan namatay yun Pero namatay sila. Natupad pa rin yung sinabi ng Diyos. At sinungaling yung Diablo doon, sabi hindi raw sila mamamatay. Pero sa kabila ng lahat ng ganun, hinanap sila ng Diyos. Nung nagkasala sila, hinanap sila ng Diyos. Kung sila ay under the law, hindi sila hanapin ng Diyos. Pero hinanap sila, di ba? So, ano nangyari noon? Ano ibig sabihin noon? Ang relasyon nila sa Diyos nasa biyaya. Tingnan mo, yung relasyon ng tao nasa biyaya lang, nasa awa lang ng Diyos. Kasi naintindihan ng Diyos ang tao makasalanan, walang kakayanang sumunod sa Kanya. Kaya nga, kung tatanungin mo ang Diyos, ayaw din niya ng kautusan Ever since ayaw niya ng kautusan, kasi alam niya na wala kang kakayanang sumunod. Ano nangyari? Ganun din na nangyari kay Noe. Diba? Nakipag-sex sa anak yon, nung lasing. Pinarusahan ba siya ng Diyos? Kung may kautusan noon, paparusahan siya. Wala namang kautusan Hindi siya pinarusahan. Bakit? Biyaya siya Ano nangyari? Lalong pinagpala si Noe. Diligtas pa nga ng Diyos si Noe sa baha, di ba? Si Abraham lalo. Si Abraham, sinungaling kaya yon? Kung paiiranin natin yung kautusan, sinungaling kaya si Abraham? Ilang beses nga siya nagsinungaling, dininay niya asawa niya, sabi niya sa hari, kapatid niya. Dalawang hari yun na magkaibang hari Pero ano sabi ng Diyos? Nalugod kay Abraham dahil sa pananampalataya. Biyaya pa rin si Abraham. Kahit na ilang beses nagkasala, pinarusahan ba siya? Kasi nga, walang kautusan noon. Wala. Pero ang tao makasalanan na noon. Pero hindi pinapatulan ng Diyos. Diba? Hindi konsinti yun, kundi yun talaga. Wala namang kasing batas noon. Kaya pinagpapala si Abraham. Ganon din naman ng mga Israelita, di ba? Iningatan sila ng Diyos sa panahon kamay ng mga paraon. Wala pa sila sa kautusan noon. Wala pang nasa pa lang sila noon. Nasa Exodus chapter 1 pa lang hanggang 19, biyaya. Mula Exodus chapter 1 hanggang 19, walang kautusan. Kailan nagsimula ang kautusan? Nung panahon ni Moses. Ang ginawa ba naman ng mga Israelita ni Moses, yung mga nangyari sa kanila, sinulat at doon nasimula yung Bible, yung Old Testament. Ganon din ang mga disipulo. Nabuo yung Bible. Problema, yung Bible na yan, sinulat talaga para sa mga Hudyo, kapwa nila Hudyo, para panampalatayan nila yung haring darating. Nabanggit din ng mga Hentil.
So, ang nasa isip ng mga Hudyo nung sinulat yung Bible, para lang to sa mga Hudyo. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Niloob ng Diyos na ang Bible na yan ay kumalat hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga lang, problema, eto. Kumalat yung libro ng mga Hudyo na yan sa buong mundo, walang nagpaliwanag kung ano yung Bible. Basta sila basa. Basa ng basa. Ayun na. May nagbasa ng Biblia. Ano nangyari? Hindi nag-divide ng scripture. Wala silang alam. Kaya akala nila tayo yung kinakausap. Ganun po yung nangyari sa atin eh. Ganun tayo nabudol, nagkaroon tayo ng situation na hindi inaasahan. Kaya nga tayo nag-aaral dito, kinakalampag ko ang buong Pilipinas na, hello, pag-aralan nyo ang Bible nyo, yung history ng Bible nyo, hindi yung tira kayo ng tira sa Bible, hindi naman kayong kinakausap dyan. Jewish book yan eh, nung original niyan eh. Sino may sabi na ang salita ng Diyos ay salita para sa lahat? Yung mga pastor na hindi nag-aral mabuti. Alam na, hawa-hawa na, generation by generation, mula sa Roman Catholic hanggang sa panahon ng Lutheran, hanggang sa panahon ng 1,500 years nang naging ganun. Wala nagturo ng rightly dividing. Kailan lang turo yung rightly dividing, yung dispensation? Naging modern ng utak ng tao. Nung panahon, Nelson Darby, siya lang yung sumikat, pero noon pa lang talaga, tinuturo na ang rightly dividing. Actually, ang unang nag-rightly divide, hindi naman si Darby, si Martin Luther. Sa mga kapatid, ganun po ang nangyari ho dyan. Malinaw dito na wala nang paghatol daw yung na kay Kristo. Kaya pagkatapos ng, after mo maligtas, verse 2, wala na ako, wala ka na, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Bakit wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan? Kailan ba nagkakaroon ng kapangyarihan ng kasalanan? Nagkakaroon ng kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kautusan ayon sa chapter 7. Kaya pagdating sa chapter 8, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, yung utos ng Diyos na pinapagawa sa iyo, hindi na ikaw ang gumawa. Si Kristo na. Remember, ang sabi sa Bible, sabi niya, di ba, napunta ako dito, hindi pa walang base ang kautusan, kundi ito pa rin. Ang ginawa ni Kristo, tinupad niya yung kautusan. Siya yung sumunod. Nung namatay siya at nabuhay siya maguli, doon na natapos ang law. Kaya pagdating ng Romans chapter 10, nakalagay doon, Christ is the end of the law. Ano ba yung law? Na ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng utos. Dati kasi ang relasyon sa Diyos, para matuwaan Diyos ay sumunod ka sa kanyang utos. Ngayon hindi na. Si Kristo na ang sumunod, ang sino mang manampalataya kay Kristo ay para na rin sinunod ang kautusan. Kaya tayo matuwid na sa mata ng Diyos dahil doon. Bakit? Dahil umangkas tayo kay Kristo. Oh. Ganto lang yan ha. Limbawa, bumabaha no, hanggang lagpas tao. Oh. Walang makatawid. Meron man, pag tumawid, nalulunod. Walang makatawid eh. Pero kailangan mo tumawid. So, paghihirapan mo, kailangan mo lumangoy. Okay? Walang nakakatawid nga dahil lagpas tao. Oh. Ngayon, merong isang nagmagandang tao na nagbigay ng kanyang bangka. Sabi niya, kung gusto niyo makatawid, sakay kayo dito. Unlimited tong bangka na to. Oh. Yung iba ayaw sumakay, walang tiwala. Hindi totoo yan. By faith lang? By faith lang? Hindi totoo yan. By works kami. O, langoy sila, langoy. Pero yung mga agaya natin, sumakay tayo sa bangka ni Kristo. Yung palang bangka ni Kristo, automatic na panboat pala yun, ang tulin. O, nakarating kagad tayo doon, so nakatawid tayo kagad sa buhay na walang hanggan. Ganun po yung perfect illustration doon. Sino bida? Si Kristo. Oh. Diba? Kaya yun ang nasabi rito, no? Wala na, wala ka na, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At kamatayan sapagkat pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang maganda rito, no, kapag naging Kristiyano ka na, tatatakan ka na ng Espiritu ng Diyos. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Wala ng mga, kwitis-kwitis. Wala ng
celebration, basta nanampalataya kay Kristo, automatic nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Yun ang advantage. Ano ba purpose ng banal na Espiritu? Para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya tinan nyo, no, kaya kung bakit marami yung mga kultong turo, kasi nga, hindi naman nila tinanggap yung gospel eh. Gospel of works ang tinanggap nila, kaya wala silang banal na Espiritu. Kaya tinan mo yung mga turo nila, boring. Tinan mo yung mga turo nila, by works, tinan mo, di ba? Judgmental, condemnation ang aabuti mo sa mga yan pag nakinig ka ng preaching sa mga yun eh. Pero ang tunay na gospel talaga is gospel of grace kay Pablo. Ang mensahe dito, ang sino mang manampalataya sa kanyang anak ay magiging matuwid, ligtas forever, pinatawad forever, pinagpalat pinaburan forever, at pinagaling sa lahat ng sakit at karamdaman forever. Yun yung benefit kapag na kay Kristo ka. Okay, verse 3. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas ng kahinaan ng tao. Post tayo O ayan, no? Aminado naman ng Biblia eh. Na ginawa daw ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ano yung ginawa ng Diyos? Ano ba yung ginawa ng Diyos? Pinadala yung kanyang anak. Yun ang ginawa ng Diyos. Yung Diyos na yan, nagsakatawang tao. Para ano daw, no? Na hindi kayang gawin ng kautusan. Ano ba yung hindi kayang gawin ng kautusan? Yung gawin kang banal. Di ba marami nagtuturo sa Old Testament para maging banal ka, sumunod ka sa kautusan. Hindi kayang gawin ng kautusan yung pagiging banal eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, si Kristo na yung gumawa para maging banal ka at maligtas ka, hindi sa gawa ng kautusan. Dahil sa likas ng kahinaan ng tao. Yun naman pala. Tingnan to nung verse 3 na to, no? Unang sentence pa lang, ang daming laman eh, Kung nasa iyo ang banal na spirito, no, naiintindihan mo tong verse na to eh. Ulitin ko, no? Ito yung sabi ng banal na spirito rito eh. Ginawa daw ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Nagsakatawang tao tong Diyos na to. At ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Yung dugo niya ang nagpatawad. Para sa mata ng Diyos, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay matuwid, ay banal sa mata ng Diyos. Bakit kinumpara siya sa kautusan? Kasi ang kautusan daw, ayon sa mata ng tao, ayon sa sabi ng tao, kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos para maging banal ka. Failure nga. Kaya yun ang ibig sabihin nun, no? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Bakit daw? Kasi nga, dahil sa likas na kahinaan ng tao, ang tao kasi makasalanan. Nasa salvation pa pala tayo, mga kapatid, no? Usapang salvation to, Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung gawa mo sa Diyos dahil kahinaan ng tao, ang tao mahina, weak. Tingnan nyo kung bakit ko sinabing ang ginawa ng Diyos dito ay sinugo ang kanyang anak. Kasi ito yun, no? Sumunod na sentence, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Ito, pinaliwanag tong sentence na to, yung unang sentence. Kaya hindi ako nagpe-presume eh. Kasi ang sagot din dito sa context na to, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Anyong taong makasalanan na anyo lang. Nagsakatawang tao siya para pawiin yung kasalanan sa pamagitan niya. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Si Kristo pala ang humatol sa kasalanan na umaalipin sa tao. Anong kasalanan to? Basta tingnan natin sa Greek. Yung condemned sin. Yung sin dito, hamartiya Ibig sabihin, wala tong kinalaman doon sa gawa mo. Kundi may kinalaman nito sa pagiging iyong makasalanan. Upang pawiin ang iyong pagiging makasalanan, hindi kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Hinatulan niya na yung binayaran niya na yung identity mo bilang makasalanan na dati kang makasalanan, ngayon sa mata ng Diyos, ikaw'y banal na.
Guys, nasa mata pa lang tayo ng Diyos, ha. Hindi ko topic dito yung mata ng tao na kailangan mo magpakabuti sa tao. Hindi ako nagtuturo dito na hindi kayo magpakabuti. Ang usapan natin dito, yung ating pagpapakabuti para tayo ay maligtas, yun po yung issue natin, ha? Okay. Alam kong alam nyo na to, pero may nakikinig sa atin, taga-ibang channel, eh. Okay. Verse 4, ginawa ito ng Diyos upang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa ating pamumuhay ayon sa Espiritu, hindi sa hiling ng laman. So, ibig sabihin pala, nung pinawi ng Diyos ang kautusan na walang kasalanan, namumuhay na tayo sa Espiritu, hindi sa hilig ng laman. Okay? Verse 5, para malinaw, no? Eto, kapag unbeliever ka, ganito ka. Kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo, yung kasalanan sa iyo ay namamaga dahil sa kautusan Hinahatulan ka ng kautusan, kaya tuloy, nakikita mo na makalaman ka talaga. Pero pag ikay na kay Kristo na, ito yung sumunod, no? Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay napapahalaga ng mga bagay na espiritual. Totoo naman yun, di ba? Kapag na kay Kristo ka na, matik na sa'yo na umiwas sa kasalanan. Sa ibang mga perverted, kailangan silang utusan para umiwas sa kasalanan. Tayo po hindi ganoon Automatic na tayong umiiwas sa kasalanan kahit ako nga simula nung napunta ako sa full grace. Wala nag-automatic mode ako Nagagawa ko na yung mga bagay na pahirapan noon, ngayon nagagawa ko na. Kung tutuusin, malaya akong gumawa ng mali. Pero bakit ko pinipili na gumawa ng tama? Natural na sa akin yun natural lang gumagawa ng mabuti. Pero tanungin ko nga kayo, Tanungin ko kayo, subukan nyo ngang wag huminga. Wag nga kayong huminga, mga maatin dito. Sige na, please. Wag kayong huminga. Sabi ko, wag huminga. Di ba? Kaya nyo ba na wag huminga? Hindi. Bakit? Natural sa taong humihinga Natural sa taong humihinga. Gayon din naman kapag nakay Kristo ka na, natural sa iyong gumagawa ng mabuti. Parang paghinga lang yan, natural lang sa iyo. Kasi naiintindihan mo na kasi na naging mabuti ang Diyos sa iyo. Nung naiintindihan mo na sukdulan ng biyaya ng Diyos sa iyo, mahihiya ka sa Diyos. Hindi lang mahihiya, susuklian mo pa ng kabutihan. Tingnan nyo, di ba ang tao, natural sa tao na kapag yung tao ay biniyayaan mo, di ba ginagantihan ka ng kabutihan? Halimbawa, si Jennifer, maraming Jennifer dito Halimbawa, si Jennifer, nilibre si Jason. Saan? Sa Vikings. Halimbawa, Vikings. Dito sa MOA. Nagpunta sila sa MOA. Nilibre niya. Libre kita. Kaya naman. Sige na, libre na kita. Libre. Tapos si Jennifer, tapos niyang ilibre sa Vikings, niregaluhan pa, Niregaluhan ng NMAX. Yung NMAX na motor. Ano magiging reaction kaya ni Jason? Eto, mamili kayo, multiple choice. Ano ang gagawin ni Jason pagkatapos siyang ilibre ni Jennifer at liregaluhan ng NMAX? A, iinsultuhin ba niya si Jennifer? B, sasampalin ba niya si Jennifer? Letter C, magpapasalamat ba siya kay Jennifer with matching iyak-iyak at pasasalamat? Alin doon ang tamang sagot? A, B, or C? Di ba magpapasalamat ka? Sinong na matinong tao na pagkatapos kang bigyan ng kabutihan, susuklian mo ng kasamaan? Ganon din tayo, mga kapatid. Nung naintindihan natin na si Kristo ay nagsakripisyo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, nagsakatawang tao, Hindi naman dapat mangyari yan, pero ganun ang ginawa niya.
Naghirap siya, namatay siya sa kusang Kalbaryo para ano, pananampalataya niya sa Diyos na kapag ang sino mang manampalataya sa Kanya ay maliligtas. Oh. Ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Ngayon, ang tanong doon, maaabuso ka ba sa kasalanan? Tingin ko, hindi na. Matik na yun, ano? Siguro sila ganun, abusado. Alam niyo yung mga nagbibintang sa atin na abusado raw sa kasalanan, baka sila yung abusado. Kasi hindi mo alam ang isang bagay kung hindi mo gawain. Oh, 'di ba? Pero ang totoo ho talaga ho nun, kapag naiintindihan mo yung full grace, purong biyaya, yung sukdulang biyaya na kinakanta natin kanina bago magsimula ang service. Paano yung mga umaabuso? Edwin, paano yun? O paano daw yung maabuso? Pag ang tao maabuso, hindi niya naiintindihan yung gospel. Hindi niya naramdaman yung kabutihan ng Diyos, kaya siya umaabuso. Ang naintindihan niya doon sa gospel, pwede na palang gumawa ng kasalanan. Yun ang naintindihan niya. Kaya umaabuso siya. O. Hindi pa ho Kristiyano ho yun. Ang tunay ho kasing Kristiyano, yung naintindihan ng gospel eh. Kapag naintindihan mo ang gospel, hindi ka aabuso sa kasalanan. Kaya walang Kristiyanong umaabuso sa kasalanan eh. O. Paano yun, Edwin? Ako may kinakasamang kapwa ko lalaki. Pero matagal na ho kami noon, 2019 pa. Pero ngayon lang ako nakakilala. Ano yun, umaabuso ba ako sa kasalanan? O, depende yun kung anong motibo mo. Pero hindi ka naman namin inuhusgahan. But the point is, naniniwala ako, unti-unti, aalisin ka ng Diyos dyan. Ako naniniwala ako mga kapatid, kung ikaw ay dumadanas ngayon ng sitwasyon na ayaw mo yung sitwasyon na ngayon na-born again ka na, naintindihan mo na ang pag-inom pala ay nakakasama sa katawan. Oh. Unti-unti kang babaguhin ng Diyos, unti-unti kang aalisin doon, hinay-hinay, hindi biglaan. Kasi mahirap naman talaga kasi bitawan ng bisyo eh. Ano yun? Adik na adik ka sa alak, kinabukasan, nung naborn naging ka, wala na kagad. Oh, we. Maraming ganyan, Nagpapatotoo sa church, nagpapasalamat po ako sa Lord. Binago niya ang buhay ko, kahapon manginginom ako, ngayon hindi na ako manginginom. Oh, really? Meron bang ganon? Nagbago ka agad? Hindi na raw siya umiinom, hindi na siya naninigarilyo, pero kahapon umiinom, naninigarilyo, ngayon nawala raw. Diniliber na raw siya ni Jesus. Hindi ako naniniwala doon mga kapatid. Ang pagbabago po ay unti-unti. Hindi ako naniniwala yung mga instant-instant, lalo na bisyo yun, mahirap tanggalin yun. Yung paninigarilyo, mahirap tanggalin yun. Unti-unti po yun. O yung pagiging bakla, hindi yung agad-agad po yun. Mabago man ang puso mo, pero yung paglalakad mong kumikembot, hindi kagad-kagad mawawala yun. Hindi kagad yun na masasanay ka na lakad lalaki. Wala hong instant na pagbabago. Ang pagbabago po ay nasa proseso. Kaya wag ko kayo maniwala doon sa mga born again na binago raw kagad, bagong nilalang kagad. Diyos ko. Mali ang intindi nila doon. Okay. Ito verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay nahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu Santo ay nagdudulot ng buhay ng kapayapaan. Ang tanong kasi rito, sabihin na natin na given, kapag nabubuhay ka sa hilig ng laman, mamamatay ka raw. Pag daw nabubuhay ka sa Espiritu Santo, magkakaroon ka na ng mapayapang buhay. Ang tanong, paano ba ang tao ay nabubuhay sa hilig sa laman? At paano ba ang tao ay nabubuhay sa pagsunod sa Espiritu? Kunin niyo yung dahilan. Di ba? Hindi yung husgahan kagad natin na, ikaw nabubuhay ka pa sa laman. Kaya tuloy, mamamatay ka. Hindi ka maliligtas. May condition dito kasi. Ang sinasabi rito, paano ba ang tao ay mabubuhay sa hilig sa laman kapag siya ay unbeliever pa? O di ba mga unbeliever ganyan? Ibig sabihin yung
Mga wala pang Kristo. Kaya sila nabubuhay sa hilig ng laman. At maghahatid dun sa kamatayan. Paano ba siya mahatid sa kamatayan? Sa hilig ba ng laman? Hindi. Yung identity niya bilang unbeliever, ang dahilan kung bakit naghahatid sa kamatayan. Guys, ganito po ang perspective ng full grace. Ang tinatapik dito hindi yung hindi yung gawa mo, kundi yung yung identity mo. Identity ng pagiging makasalanan at pagiging banal dito, hindi dun sa works mo. Kaya nga mga binabanggit ditong kasalanan, hamartia, identity. Hindi yung works, hindi hamartano eh. Okay. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga nga namang hindi niya kayang sundin ito. Paano daw yung mga taong namumuhay sa laman? Yun daw yung hindi sumusunod sa utos ng batas ng Diyos. Yun daw yun. Kapag hindi mo sinusunod ang batas ng Diyos, nagiging kaaway ka ng Diyos. Bakit ka naging kaaway ng Diyos? Kasi sinusunod mo ang hilig ng laman. Saan uuwi ito? Saan yung pinaka-root? Yung hindi sinusunod ang batas ng Diyos. Ang tanong, kaya mo bang sundin ang batas ng Diyos? Kaya pagdating dito, at talaga nga namang hindi niya kayang sundin ito. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Pinamumukha niya sa atin na kaya ka lang nagiging makasalanan kasi dahil sa kautusan. Kaya pagdating ng verse 8, no, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Bakit ka hindi maaring kalugdan ng Diyos? Kasi ikaw ay nabubuhay sa hilig ng laman. Oh. Bakit ka nabubuhay sa hiling ng laman? Kasi nga, hindi mo sinusunod ang batas ng Diyos. Bakit hindi mo sinusunod ang batas ng utos ng Diyos? Dahil sinabi rito, dahil sa kahinaan ng tao, nandito sa context din. Ito, dahil sa kahinaan ng tao. Ngayon, anong solusyon? Si Kristo, mamaya, mababasa natin. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Naiintindihan na natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya matik na sa atin na hindi nabubuhay sa laman. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ayan, ang linaw-linaw oh. Na ibig sabihin, wala ka talagang iaambag para may gawin ka, para maging banal sa Diyos. Ang solusyon dito ay yung manatili ka sa Espiritu ng Diyos. Paano ka ba magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Dahil kay Kristo, sino ang solusyon dito para ikaw ay mamuhay sa Espiritu? Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya nga tinong yung sumunod dito, no? Kung wala ang isang tao, Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo, ang taong yun. Alam nyo guys, sa totoo lang mga kapatid pangunahan ko na kayo kung bakit mahirap itong romance kasi nga si Pablo ay napakalalim na na pastor to eh. Maiintindihan nyo lang to talaga to kapag kayo ay nasa Panginoon na. Kaya tinan nyo rito, ng pinakaugat dito, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo, ang taong yun. Bakit hindi siya kay Kristo? Kasi wala sa kanyang Espiritu. Paano ba magkaroon ng Espiritu? Di manampalataya ka kay Kristo. Yun na ibig sabihin, yung pinaka-logic nun. Verse 10, ngunit dahil sa nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu namang ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayo matuwid ng Diyos. Sabi rito, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, dahil kayo ay mananampalataya kay Kristo, mamatay man kayo dahil sa kasalanan, okay lang. Kasi nga, ang Espiritu naman ninyo ang buhay sapagkat itinuring kayo matuwid ng Diyos. Kaya hindi pa rin mawawala yung sumpa ng kamatayan sa laman, mga kapatid. Kaya marami pa rin mga Kristiyanong namamatay sa katawan. Inevitable ang kamatayan, mga kapatid. Pero ang panalangin nga natin, di ba, wag naman sana tayo umabot pa sa kamatayan, kundi nawa umabot tayo sa rapture.
Pero ang tao talaga namamatay. Kailangan mamatay ang tao para redeemable. Oh. Kaya kung tayo ay mamatay man, wag naman po sana no, physically, yun po kasi ay bunga ng ating kasalanan eh. Yung ating pagiging makasalanan. Kailangan talaga yun. Kasi para mapalitan balang araw. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang issue ho dito, sa mata ng Diyos talaga. Kung gusto mo maging matuwid sa mata ng Diyos, dumaan ka kay Kristo. Kung gusto mong maging matuwid sa mata ng tao, edi mag-perform ka. Yun ang ibig ko sabihin doon. Yung tinuturo ko sa isa kong content. Kung gusto nang maging banal sa mata ng Diyos, dumaan kayo kay Kristo. Kung gusto nyo maligtas sa mata ng Diyos, daan kayo kay Kristo. Kung gusto nyo pagpalain kayo ng Diyos, daan kayo kay Kristo, manampalataya kayo sa Kanya, hindi sa gawa mo. Kung gusto nyong gumaling, daan kayo kay Kristo dahil pinagaling na tayo ni Kristo noon pa man. Pero kung gusto mong maging matuwid sa mata ng tao, kailangan mong i-maintain yung kabutihan mo. Doon papasok yung good works. Oh. Subukan yung manloko ng kapwa o ano mangyayari sa inyo. Iiwasan kayo ng tao. Oh. Subukan mong mag-insulto, mag-post sa Facebook na nakakasakit sa makakabasa. Sino nasisira? Ang Diyos ba? Hindi, ikaw. Yun ay sa mata ng tao. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, matuwid ka na. Hindi ka man matuwid sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, matuwid ka na. Ito ay kung ikaw ay nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong katawang namamatay at sa mamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ito yung future natin. Kapag nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus, na siyang bumuhay din kay Kristo Jesus noon, pananampalataya din yan ang siyang bubuhay sa ating katawang mamamatay. So, magitan din ng kanyang espiritong nananahan sa atin. Kasi nga, yung espiritu ang magiging tatak natin na tayo'y anak ng Diyos. Ito, binanggit dito yung future. Sabi dito na verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas ng hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat namumuhay ayon sa katawang malaman. Pero nagpayo pa rin naman si Pablo, no? Payo rin naman si Pablo, huwag na kayo mamuhay sa laman. Huwag na dyan. Iwas na rin. Nakakaya naman sa Panginoon, ang buti-buti ng Diyos sa'yo, wag na. Tsaka ikaw mahihirapan eh. Tsaka practicality naman, di ba? Pag namumuhay ka sa laman, di ba? Parang ang bilis ng malas, no? Malas sa buhay eh. Ha? Parang may dalang malas kasi yung namubuhay ka sa laman eh. So para hindi ka lang malasin, iwas ka lang sa ano. Ano ba yung gawa ng laman? Halimbawa, pumatol ka sa may asawa na may asawa. Gawa ng laman po yun. Sa mata ng Diyos, pinatawad ka. Pero pag nalaman to ng asawa mo, ng mga anak mo, ng mga kapatid mo, sino magdudusa? Ikaw. Kung paano yung asawa mo matalino at dinimanda ka pa, dinakulong ka pa. 'Di ba? 'Yun ang bunga ng kasalanan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo dito, no, hindi na tayo dapat magpaalipin sa likas ng laman. Wag na. Sabi sa verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa magitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ito ay spells between unbeliever sa unbeliever. Paano daw mabubuhay kapag mayroong Espiritu sa inyo? Paano ba magkaroon ng Espiritu ng Diyos? Kay Kristo. Saan tayo uuwi? Pananampalataya pa rin kay Kristo.
Paano ba mamuhay na may katawang makalaman? Ito yung mga taong hindi pa Kristiyano. So ito ay comparison between unbeliever and believer eh. Wala hong believer na makalaman, wala hong ganun. Ito kaya marami nako-confuse. Makalaman ka kasi. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga mananampalataya na sila yung makalaman kasi maliwanag dito na tayo ay nabuhay sa Espiritu. Sinabi na nga dito eh. Ito ay sa mata ng Diyos Oh. Kung unbeliever ka, sa mata ng Diyos, ikay makalaman. Kung believer ka, sa mata ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu. Mata ng Diyos ang pinag-uusapan dito Hindi yung works mo. Okay. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ay, ang linaw Paano ba maging anak ng Diyos? Sabi nito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pananampalataya pala ang susi. Kanino? Kay Kristo para maging ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, balik tayo dito, Sabi dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano ka ba patnubayan ng banal na Espiritu? Kailangan mo si Kristo para maging ikaw ay anak ng Diyos. Ganun lang po yung mga kapatid, ganun po yung pag-aaral po ng Biblia. Verse 15, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing aliping mamumuhay sa takot. O ano na naman ibig sabihin ni Pablo dito? Binigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing anak ng Diyos. Kaya makakatawag na kayo na Ama, Ama ko. Ito ba ay related sa sinasabi kanina sa verse 1? Di ba sabi sa verse 1, there is no condemnation in Christ Jesus, di ba? O, ito rin yung inulit din ni Pablo dito sa 15. Sapagkat hindi na binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu na upang kayo gawing alipin na mamuhay sa pagkatakot. Magiging anak ka lang ng Diyos kung nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Yung banal na Espiritu daw ay nagpapatotoo, kasama daw yung ating Espiritu, pati yung conviction natin, na tayo nga'y mga anak ng Diyos. Hindi nyo ba naranasan yan nung once na ikaw ay nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, once na ikaw ay na-born again? Di ba? May conviction sa'yo na, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Tapos umaagree yung Espiritu mo, ligtas na ako. Ito yung sinasabi yung verse na yun. Verse 17, at yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos na kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano ba yung mamanahin ni Kristo? Yung paghahari niya sa future, sa mundo. Di ba si Kristo nakaprophesy naman talaga na maghahari siya rito sa buong mundo sa loob ng 1,000 years? Tagapagmana daw tayo nun, kasama daw tayo nun. Yun sabi rito Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ano ba itong pagtitiis na to? Di ba may pagtitiis sa mga taong nananampalataya? Kasi mahirap kayang manampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Yun lang naman ang tiisin ng Kristiyano Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Yun lang naman Mahirap yun. Kaya nga may reward sa heaven Kasi naiintindihan ng Diyos na mahirap paniwalaan ng isang bagay na hindi mo nakikita. Yan lang naman ang tiisin ng mga Kristiyano. Bukod doon, wala na. Dahil nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang kalaban mo rito, yung duda. Doubt ang kalaban mo rito. Paano, Edwin, yung mga problema sa buhay? Paano yung kabiguan? Paano yung pangarap mong di nakaptan? Paano yun, Edwin, nakaladkad ka ng jeep? Nasagasaan ka na ospital ka? Paano yun? Yung ba ay pagtitiis din?
Sad to say, hindi yun ang sinasabi ditong pagtitiis. Hindi po yun ang binabanggit na pagtitiis dito. Kasi iba kasi yung pagtitiis na ikaw yung may kagagawan. Ikaw may kagagawan nun eh. May sinabi si Pedro dyan eh. Sandali lang mga kapatid May sinabi si Pedro tungkol sa pagtitiis na yan eh. Kung alin dito ikaw. Marami tayong pagtitiis sa buhay. Kagagawan din naman natin eh. Hindi dahil sa natural eh. Si Kristo kasi nagtiis siya dahil nagdesisyon siya magtiis. Pero ito yung sinasabi ni Pedro, no? Higit na mainam na ang kayo'y magdusa sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito ipahintulot daw ng Diyos. Kasya magdusa kayo sa paggawa ng masama. So, ibig sabihin, dalawa lang yan kung bakit ka nagdudusa ngayon. Either yan ay kalooban ng Diyos talaga, o yan talaga ay kagagawan mo rin. Sino nakaranas ng pagdudusa? Malamang yan, tayo may kagagawan yan. Bigyan ko yan ng example ng pagdurusa, ha? Ikakasal ka na, no? Tapos, bigla ka nag-back out sa kasal. Sumama ka dun sa crush mo, sa pogi eh. Pastor, ang pogi ho niya talaga eh. Kaya ako sumama sa kanya. So, nagdesisyon ka na yun ang mapangasawa mo, yung lalaking yun, hindi yung na-engage ka na, no? Tapos bandang huli, yung palang lalaking yun ay jombading. Wala na, kasal ka na sa kanya, pero yung asawa mo, bading. Puro problema yung naging problema mo sa asawa mo. Nasa tuwing magkasama kayo, tumitingin siya sa lalaki din. Kung ikaw napapatingin sa lalaki, siya rin tumitingin din sa lalaki. Hanggang sa naghiwalay kayo. Bandang huli, nagsisi ka ngayon kasi sana pala hindi ko lang iniwan yung matagal kong boyfriend. Ngayon sabihin mo sa akin, sino may kagagawa ng pagdurusa mo ngayon? Diyos ba may kagagawan yan? I don't think so, Diyos may kagagawan yan. Huwag mo sisihin ng Diyos. Ang sisihin mo rito, nagdesisyon ka kasi. Guys, hindi ko kwentong invento ko lang to, wala akong pinagkuhanan nito, parang ito lang ay example lang ng mga maling desisyon sa buhay. Kaya totoo yung sinasabi ni Pedro, no, higit na mainam na kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Kagaya ni Kristo, nagdusa siya sa paggawa ng mabuti. Kasi isang mabuting bagay na iligtas mo isang katauhan ang sino mang manampalataya sa kanya. Yun ay niloob ng Diyos kasi. May basbas ng Diyos yun. Kaya nga sabi rito, no, sakali mang daw ito ipahintulot ng Diyos. Parang sinasabi ni Pedro dito, no, na yung paggawa ng mabuti ay hindi lagi ay may kasukli ang pagtitiis. Merong paggawa ng mabuti talaga na pinagpapala. Paano yun, Edwin, gumagawa ko ng mabuti? Sabi rito, kung sakali mang ipahintulot ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabi niyang kung sakaling ipahintulot ng Diyos, hindi lahat ng oras nangyayari itong case number 1 na to. Na naghihirap tayo sa paggawa ng mabuti, hindi lahat ng oras ganito. Kasi may kondisyon eh. Sakali mang ito ipahintulot ng Diyos. Ang sabi ni Pedro dito, yun kung talagang kasi rare mangyari, bihirang mangyari yun eh. Pero ang madalas daw talaga ito, magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ito yung madalas na sinasabi ng Bible. Okay? So ngayon, identify na natin na bakit nagdudusa ang tao. Kadalasan daw talaga, tayo rin may kagagawan. Pero yung sinasabi dito, no, yung nakipagtiis ka kay Kristo, iba ho to. Ano ba yung mga tiisin natin mga Kristiyanong mabubuting bagay o agaya niya, nakikinig kayo ng preaching, ang haba-haba ng preaching, nagtitiis kayo. Ako rin naman, daldal dito. Tiisin ko rin to. Nagugutom na rin ako kung tutuusin. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Ito yung sinasabi ng Bible na tiisin. Ito lang yun. Hindi yung dahil sa karma. Hindi ito yun. Kaya yung pagtitiis na to, ito yung mga sakripisyo lang natin, no? Diba? Ibang pagtitiis to.
Kaya sabi dito, no, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya wala hong malas-malas sa mga Kristiyano, wala hong malas. Kaya lang naman nagmumukhang malas yan sa paningin mo kasi hindi nangyari yung plano mo. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Kagaya nito, no, meron tayong kapatiran dito na, I hope na okay naman siya, no? Na kapatiran dito na nasunugan ng bahay. Oh. Ano, ituturing mo bang kamalasan yun? Hindi. Di pa tapos ang Diyos, may plano ang Diyos. Oh. Doon papasok yung sinasabi ni Pedro na di bali na magdusa tayo sa paggawa ng mabuti kung loloobin ng Diyos. O kung niloob ng Diyos mangyari yon, may dahilan yun. Ang dahilan nun para mapabuti tayo. Oh. Mamaya malalaman nyo sabi dito, no? Basahin natin. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan na hindi mahayambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin sa inaharap. Oh. Temporary lang yung paghihirap na yan, kung meron man yung tiis, temporary lang yan. Ang buhay ng tao sa mundo, 70 years. Matagal na yun. Kumpara mo dun sa mai-enjoy mo ang buhay mo sa eternity ng hindi mabilang bilyon-bilyon, trilyon-trilyong taon na walang katapusang buhay. Yun yung ibig sabihin dito ni Pablo. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay maning-mani o walang-wala kung maihahambing sa kaluwalhati ang mahayag sa ating balang araw. Buhay na walang hanggan to So alam niyo naman yung mangyayari balang araw, di ba? O, nabigyan ko na kayo ng idea, yung katapusan ng mundo series natin. Ganda ng buhay mo, nagte-teleport ka. Ang ganda ng buhay mo, hindi ka namamatay, Ang ganda ng buhay mo, kumakain ka ng masarap. Ang ganda ng buhay mo, hari ka sa isang bansa, sa isang bayan. O, yun ang Kristiyano, balang araw, tayo yun. Yun ang identity natin. Okay, verse 20. Nabigo ang sanlilikha dahil sa kagustuhan, hindi sa kagustuhan nito, kundi ito'y tinulot ng Diyos. Gayunpaman, nagbigay pa rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinilaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa kaluwalhati ang kalayaan ng anak ng Diyos. Yung sa tingin ko, ito opinion ko lang to, hindi to galing sa Diyos. Opinion ko lang tong sasabihin ko muna. Sa tingin ko, yung sinasabi ditong nabigo ang sanlilikha, ito yung binabanggit dito, yung yung nagkasala si Eva at Adan Oh. Kundi dahil sa itinulot yun ng Diyos. Niloob din ng Diyos yun. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa ng lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ng makaluwalhati ang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Oh. Sana pala, yung mga tanong na sana hindi lang nilagay yung doon, yung pinagbabawal na bunga. Di sana nagkasala ang tao. Kaya nga lang kasi, part yun ng proseso ng Diyos sa paglikha ng Diyos sa tao Kailangan ang tao magkaroon ng free will. Di kung wala siyang pinagbawal, malamang ang mga tao ngayon ay hindi marunong mag-isip. Inosente pa rin hanggang ngayon. Niloob ng Diyos mangyari yon na magkasala ang tao, bumagsak sa pagkakasala, ipangako ang Kristo, dumating ang Kristo, niligtas tayo, yung sino mang manampalataya sa Kanya, para balang araw, sa eternity, yung makakasama ng Diyos ay yung mga taong pinili lang siya, hindi dahil sa ginawa siya. Gusto kasi makasama ng Diyos na ang tao, yung mga taong pumili lang sa Kanya. Ayaw ng Diyos na may kasamang tao na robot. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya ang tao magdesisyon. Sa akin ka ba o hindi? Sa Diyos ka ba o kay Satanas? Sa Diyos ka ba o ganto? By faith ba o by works? It is our choice. Gusto ng Diyos sa eternity, kasama sa plano niya, na makasama niya yung tao, masala yung tao na marunong magdesisyon at ang desisyon niya ay pinili ang Diyos. Kasi kung hindi magkakasala si Eva at Adan, malamang ang tao robot.
Ayaw ng Diyos ng ganun. Gusto ng Diyos yung ang tao na pumili sa Kanya ay pinili siyang mahalin. Mahirap kaya magmahal ng ang nagmamahal sa'yo, robot lang. Alam mo yun? Robot. Dahil kaya ka lang mahal kasi pinoprogram mo siyang ano. Hindi ganun ang nais ng Diyos sa tao. Ang nais ng Diyos sa tao, magkaroon ng free will. Kaya nilagay yung ano, puno ng nagbibigay ng kaalaman at mabuti at masama. Oh. Ito yung binabanggit dito. Tingnan nyo, makaka-relate kayo uli. No? Sabi dito, nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Nilob ng Diyos yung pagkakasala ng tao. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha, etong nilikha tayo, ay pinalaya ng Diyos upang hindi na mabulok. Related to sa katawan natin, no? At upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Napakalalim talaga ni Pablo, naku po. Kawawa yung mga walang banal na spirito rito. Kawawa yung mga hindi born again kapag binasa tong Romans, kawawa kayo. Hindi nyo maintindihan to eh. Verse 22, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sanlilikha sa isang matinding hirap tulad ng isang manganganak at hindi lamang ito kundi tayo tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos na dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging anak ng Diyos at paglaya sa ating katawan. Lalim nito, no? Inaantay daw natin yung panahon na mag-glorified body na tayo. Kasi sabi rito, no, ang paglaya sa ating mga katawan. Inihintay natin yung paghahayag ng ating pagiging anak ng Diyos. Saan ito mangyayari? Sa future. Bakit? Kasi sa 24, ito sinabi niya, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Dahil doon sa gospel na yon, na balang araw ay makakasama natin ng Diyos ang sino man ng palataya sa Kanya, doon daw tayo naligtas sa pananampalatayang yon. Sa totoo lang naman, di ba, nagkaroon tayo ng interest, di ba, kay Kristo dahil meron siyang pangakong buhay na walang hanggan. Aminin na natin. At tanggap ng Diyos yun. Tanggap ng Diyos na kaya mo siya tinanggap dahil takot ka mapunta ng impyerno. Tanggap ng Diyos yun. Huwag kayo maniwala doon sa mga pastor na nagsasabi na Kailangan mahalin mo si Kristo. Kailangan pag born again ka, mahalin mo siya ng buong puso't buong kaluluwa. unbeliever pa yung tao, tuturuan mo magmahal kay Kristo. Diyos ko naman. Patay pa yan eh. Huwag mong ikumpara yung sarili mong pananampalataya sa mga hindi pa nabuborn again. Kaya okay lang na mag-evangelize ka na ang turo mo is all about hell, about impyerno, para maalarma sila. Uy, ito lang pala, ano nga pala plano ko pag namatay ako? Oh. Maalarma sila na, uy, pero may good news ha. Ang good news pala, libreng kaligtasan. Oh, kay Kristo. Doon mababago ang buhay nila. Kaya yung pagmamahal sa Diyos, hindi ng kaligtasan. Ang kaligtasan, pananampalataya mo na kay Kristo. Ngayon, unti-unti, mamahalin din nila ang Diyos. Tayo naman di ganun eh. Unti-unti naman yan. Diba? Parang sa magjowa lang yan eh. Ano, nakita na kayo? Nag-I love you-han na kayo? Ano yun? May ganun ba? I love you kagad? Wala bang ano muna? Friends muna? May proseso ang pagmamahal. Huwag niyo ipilit sa tao na mahalin daw nila ang Diyos. Nako, hindi ganun kadali yun. Tao yan eh, makasalanan yan eh. Ang mahalaga doon, ang first base muna, manampalataya at maniwala muna sila kay Kristo na sa umagitan ni Kristo, pinatawad ng kanilang kasalanan. Yun po muna ang unang yung ituro. Huwag muna kayo magturo ng mga malalalim. Yung salvation talaga muna ang dapat ituro. Ngunit hindi ito matatawag na naligtas tayo sa pag-asang ito, ngunit hindi matatawag na pag-asa ang ating inaasahan sapagkat sinong taong asa kung nakita na niya. Ngunit umaasa tayo sa natin nakikita, hinihintay natin ang buong tiyaga. Okay, lagpasan ko na yan, mamadali tayo. No? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ano din kahinaan natin? Na hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Yun yung kahinaan natin. Totoo naman, di ba? Ang hirap mag-pray, di ba? Kapag unbeliever ka pa.
Pero kapag na-born naging ka na, di ba, ang dali na mag-pray. Bakit? Kasi tinutulungan tayo ng Espiritu. Oh. Na hindi tayo makapag-usap ng maayos sa Diyos. Kaya ang Espiritu ay dumadaing para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sa tingin niyo ba nakakapagsalita ako dito kung walang banal na Espiritu? Hindi. Hindi ko kaya magsalita dito kung wala ang Diyos. Kayo din, ganun din. So, ibig sabihin, yun ang ministry ng banal na Espiritu, Word of God. I-illuminate tayo, maliwanagan tayo. 27, at ang Diyos na siyang masaliksik ng puso ng tao ay siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, no, kung di Diyos ang banal na Espiritu, paano niyo nalaman ang kalooban ng Diyos? Di ba? Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos, maliban lang kung Diyos ka. Kung kasama ka doon sa pagiging Diyos. E di banal na Espiritu, Diyos, ito yung panibagong verse, nagpapatunay na ang banal na Espiritu ay Diyos eh. Okay, ito na yung sinasabi ko kanina. Alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya. Kanino nakapangako tong na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay ikabubuti natin? Kanino lang daw? Yung mga nagmamahal sa Kanya. Yung tumanggap sa Kanya. Alam natin ang lahat ng bagay nagkakaisang gumagawa na para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So yung mga pangyayari sa buhay natin, ito yung pangako lang sa mga nagmamahal sa Diyos. Lahat ng sitwasyon natin sa buhay, lahat yung plano ng Diyos para sa ikabubuti natin. Nasunugan ka ng bahay, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, men. Hindi pa. For good ang sabi rito eh. Nagka-break kayo ng boyfriend mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang storya. May inaayos lang siguro. Natanggal ka sa trabaho, hindi pa tapos ang Diyos. Malamang yan, kaya ka inalis ng Diyos dyan kasi napapasama ka dyan. Kasi kaya lang naman napunta yung trabaho yan kasi ang tigas-tigas ng ulo mo, ayaw mo mag-antay. Hingi ka ng hingi sa Diyos ang trabaho, nagmamadali ka. Ang sabi ng Diyos, antay. Nagmadali ka, nag-apply ka kagad. Natanggap ka, ayun. Tapos ngayon nagsisisi ka. Oh. Na yung trabaho mo pala walang sweldo. Kasi ang problema kasi sa atin, yung mga pagkakamali natin sa buhay, bunga ho ng pagmamadali. Pag nagmamadali ka, madali ka matisod. Madaling desisyon, madaling papalpak. Pero kung aantayin mo ang Diyos, sa magitan lamang ng tiwala eh. Oh. Pero lahat ng iyon, nilob pa rin ng Diyos. Pagkakamali mo, nilob ng Diyos yan. Edwin, pati pagkakamali ko, kalooban ng Diyos. Kala ko ba kanina, choice mo yun? Oo, choice mo yun. Pero kalooban pa rin ng Diyos sa mangyari yun. Hindi mo kasi pwedeng pantayin ng utak ng Diyos sa utak mo eh. Ang utak mo, kaya lang ang tubig ng tabo. Pero ang utak ng Diyos kasi dami ng dagat. Hindi mo pwedeng ikumpara yung utak mo sa utak ng Diyos. Basta imbis na problemahin mo kung paano maintindihan ng Diyos, bakit hindi mo subukan magtiwala na lang muna? Tiwala ka. Kasi sabi rito, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay niloloob ng Diyos para sa ikabubuti natin. Sapagkat mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Pinag-aaway nila sa di ba? Si Calvin tsaka si Arminian. Si Arminian naniniwala na ang tao ay may free will. Si Calvin naman naniniwala na hindi, may pinili na ang Diyos. May free will doon tao, may pinili ang Diyos. Ano yun? Ang gulo naman yata. Harmonize. Ito yung sagot dyan. Kasi, ang tao, may free will na tatanggapin mo siya o hindi. Hindi ba pwedeng makita ng Diyos yung dulo ng buhay mo para piliin ka niya? Makapangyarihan po ang Diyos. Nakita niya na ang dulo ng buhay mo, kaya alam na niya na napipiliin mo siya. Kaya ang ginawa niya, bago ko pa ipinanganak, pinili ka na niya. Nangyari ba ang pagpili ng tao?
Check. Nangyari ba ang pagpili ng Diyos? Check. Harmonize. Ito yun. Romans 8:29, sapagkat mula't mula pa kasi ay alam na ng Diyos. Yung foreknowledge na to, no? Kung sino yung magiging kanya. At mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Ibig sabihin, sinulat na ng Diyos sa aklat ng buhay ang pangalan mo kasi nakita na niya sa simula pa kung ano yung magiging desisyon mo bago ka mamatay o bago mag-rapture. Sa gaya ng mga anak ng tayo, magiging panganin ng lahat ng magkakapatid. Ang mga pinili niya nung una pa ay unang kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagingan ng kanyang kaluwalhatian. Nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo, pinili ka niya na, dati ang oras, natatawagin ka niya. At darating ang oras, kapag tinawag ka at nag-response ka, mapapawalang sala ka. Ligtas ka na dito. At dahil sa mapapawalang sala ka, balang araw, masasama ka sa rapture o sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung eksaktong sinasabi ng Romans 8:30. This is exactly what Christian life means. Okay, last verse na to, no? Ano po ba masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Yung mga walang confidence sa buhay, no? Eto, basahin nyo to. Sabi dito, no, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Guys, totoo pala to, no? Sabi nga niya, kung binigay niya ng Diyos ang kanyang anak, hindi niya pinagkait, gaano pa kaya yung mga bagay na hinihingi natin? Hindi ba niya ibibigay yon? Yun yung ibig sabihin ng verse na to. Ulitin ko, no? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin lahat ng bagay? Kaya palang ibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay kung tayo ay mananampalataya at mag-aantay lang. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, manalangin kayo, peace of mind eh. Peace of mind, package na yon. Pag sinabi yung peace of mind, lahat ng bagay, nasa iyo na. Oh. Sino makapaghaharap sa paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ay pinapawalang sala sa kanila? Sino ang hatod na sila ang parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ang muling binuhay. Ngayon, nasa kanan ng Diyos upang mamagitan sa atin. Sino makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Oh, yung mga naniniwala nawawala ang kaligtasan. Nawawala daw, no? Eto, contradict sa sinasabi nyo eh. Ito ay pangako lang sa mga na kay Kristo, hindi sa lahat ng tao, mga nanampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi dito, no, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyong buong araw kami pinatay. Okay. Next, hindi lahat ng mga ito'y sigurado magtatagumpay sa magitan na nagmamahal sa atin. Kanino daw tayo sisimula ng tagumpay? Si Kristo nagbigay sa atin ng tagumpay. Nagtagumpay ka dahil nanampalataya ka kay Kristo. Sa madaling salita, naging victorious ka by faith, hindi by works. 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Anong nawawala ang kaligtasan pinagkakanahan nyo? Yung mga allergic sa once save, always save, ano to? Ang once save, always save, pangako lang yan sa mga totoong nanampalataya. Pero sa mga umaabuso, hindi pa siya Christian. Once na ikaw ay nanampalataya kay Kristo, totoo totoong Kristiyano you always save. Hindi walang backslider na totoong Kristiyano. Kapag backslider, yung mga yan ay hindi pa totoong Christian. Totoong Kristiyano binabanggit dito. Kaya yung mga totoong Kristiyano, once save, always save talaga. Kasi sabi rito, no, kahit ang kamatayan, ang buhay, mga anghel, mga pamumunuan o kapangyarihan, kasalukuyan o hinaharap, ang kataas-taasan, kalaliman,
alinman nila lang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka yung mga nanampalataya kay Kristo, mahal na mahal ng Diyos yan, kaya hindi nalulubayan ng Diyos yan. Parang lalaking bighaning-bighani sa babaeng kanyang minamahal. Apple of the eye tayo ng Diyos, bakit ka mawawala? Ba't kanya bibitawan? Bride of Christ nga ang tingin ng Diyos sa iyo eh. Isang magandang babaeng patay na patay sa pag-ibig eh. Alam niyo ba yung mga lalaking humaling na humaling sa babaeng mahal na mahal niya? Ganun ang tingin ng Diyos sa mga Kristiyano. Ganun ang tingin sa atin ni Kristo. Mahal na mahal tayo ni Kristo. Bakit kanya? Kaya nga sabi rito, ano ba kinakatakutan mo? Ano yun? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na na ipinagkaloob sa atin sa mamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, so that's Romans chapter 8. Good news na good news. Pagkatapos mo maligtas, dahil sa kautusan, wala nang condemnation at yung mga pangako regarding ng Diyos sa iyo bilang Kristiyano, may konting pagtitiis man, pero the point is, victorious ka pa rin. At walang makakapag-iwalay sa iyo kay Kristo. So, yun lamang po, no? At, sige, bilisan ko na rin ng konti, no? Yung mga magtatanong. Type nyo lang po muna yung word na charito sa mga magtatanong. At pwede na po kayo magtanong. Wala. Hello. Hello po, Pastor Edwin. I'm so sorry. Sige po. Hello po. Magandang gabi po. Actually, what a coincidence. Yung question ko po, medyo na-explain mo na. Ito po kasi yon Pastor Edwin. Ang nasa isip ko po kasi, ang pagkakaalam ko po, pinili tayo ng Diyos dahil simula't simula pa, alam na niya, napipiliin natin siya. Yun yung foreknowledge ng Diyos. Meron po kasi ako mga naging friends na rin po sa Bride of Christ. In fact, may mga GC na nga kami. So, yan yung parang nagkakaroon kami ng argument about, just friendly argument naman po. So, tama po pala yung yung naiisip ko na pinili tayo ng Diyos dahil sa foreknowledge niya na alam niya na pipili natin siya simula't simula pa. Sabi po kasi ng ibang nasa group chat namin, from the Bride of Christ din, na dito ko na na-meet, ang Diyos daw pong pumili, wala daw po tayong part sa kaligtasan. So, na-confuse po ako doon. O syempre kasi, paano mo naman makukuha ang regalo kung di mo tatanggapin? Oh. Yung bang pananampalataya, gawa ba yun? Hindi naman gawa yung pananampalataya. Pananampalataya yun eh. So consider ng pananampalataya ay naging parte mo. Kasi tinanggap mo yung regalo eh. Ano yun? Binibigay sa'yo regalo, hindi mo tatanggapin. So meron ka rin kinalaman. Pero yung kinalaman yun, hindi yun boastful. Na medyo kasi nagiging extreme tayo minsan na wala ka naman talagang gagawin eh. Wala kang gagawin kundi maligtas. Sumobra naman yata. May gagawin ka pa rin. Ang gagawin mo rin is hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya. Pananampalataya na mo. Magdesisyon ka na mo lang ay nananampalataya ako sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya ang nangyari noon, pinili mo siya. Yung bang pinili, hindi mo naman pwedeng pagmalaki sa Diyos yun eh. Remember, kaya alam mo lang naman siya pinili kasi nagpadala siya sa iyo ng mangangaral. Kanino galing yung pananampalataya mo? Kay Kristo, sa Diyos pa rin. Wala kayong pagmamalaki. Ang gagawin mo lang is tanggapin. Pati ba naman pagtanggap ka, hindi mo ba rin gagawin? Hindi. Natural sa tao na tumatanggap. Parang regalo lang naman yun, di ba? O, libre kita, kapatid. O, umuo ka. Oo ka lang naman eh. O, mahirap ba yun? Hindi yung mahirap yun eh. Hindi naman gawa yun eh. Nagdesisyon ka lang. So, yes po. So, tama po yung na choice nyo po na piliin siya. Yes. Ayun lang po, Pastor Edwin. Thank you very much. Salamat po. Okay, so 9:45 PM. Sige, ang susunod na magtanong ay si Maria Zaida. Sorry, babae na naman nasagot. Sige na, nasabi ko na. Maria Zaida Bigornia. Maria Zaida po.
Good evening, Pastor. Charito po. Hello. Good evening. Good evening po. Pastor, tanong ko lang po, Mhm. ano po ba yung proper way na para masabing na born again ka? Proper way. Kasi maraming nagtatanong, di ba minsan sinasabi niyo may mga born again na ganito, mga born again pero hindi mga, yung ganun ba? Yung talagang masasabi mong na born again ka? Napakasimple lang naman po ang born again eh. Kasi sinabi di ba ni Cristo dito, no? Sa John chapter 3 verse 3, pakatandaan mo maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos dito is spiritual kingdom po to, meaning as a Christian spiritual kingdom o bagay ka na sa spiritual o ligtas ka na spiritually. Ngayon ang tanong dito, paano ba maipanganak na muli? Sabi rito, no? Ni Nicodemo, paano ba ma-born again? Sabi rito, no, iba ang pinanganak sa tubig, iba ang sa espiritu. Kahuli-hulihan ng pag-uusap nila, dito sinabi yung totoong born again. Ang totoong born again, para ma-born again ka, ito, John 3:16, sa context din. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't binigay niyang kanyang kaisa-isang anak. Para ma-born again, ano daw? Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaharian ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan at kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan ay kaligtasan. Kaya ito yung tunay na born again. Paano? Sumampalataya ka sa kanyang anak. Ganun lang po ang born again. Ganun lang po kasimple. At ang pagiging born again ay sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Hindi man sa approval. Hindi yung porke nakita ka lang nag-church, uy, born again to. Pag hindi ka nag-church, ay hindi pa to born again. Uy, ito ligtas kasi nag-church. Hello, hindi lahat na nag-church ligtas. At hindi lahat ng hindi umate ng church ay hindi ligtas. Ang basehan po rito ay nasa pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po yung ating yun po ang basehan ng pagiging born again. Kasi tingnan niyo, John 3:16 kumo-connect to sa sa John 3:3 eh. So, ibig sabihin na kay Kristo po ang solusyon para ikaw ay ma-born again. Okay. Salamat po, Pastor. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Salamat din po, Pastor. At overtime na po tayo. Maraming salamat po sa mga umaten. Stay blessed po sa ating lahat. Maraming salamat, Pastor. Charito po sa lahat. Lahat. Thank you, Pastor. Stay blessed. Night, everyone. Good night, Pastor. Night, everyone. Stay blessed. Charito po sa lahat. Charito sa lahat. Salamat, Kuya. Charito po sa Salamat lahat. ng umaga sa lahat. Sa lahat. Charito po. Good evening po. Charito po. Salamat po. Okay, so maraming salamat po sa mga umaten. See you next week po. Mahal na mahal ko po kayong lahat, mga kapatid ko rito sa Bride of Christ.